Sumainyo ang kapayapaan. Papuri at pasasalamat ay sa inyo, Panginoon. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na tapat ang pagmamahal niya. Wagas, malinis at dalisay, walang kapantay, magpakailan. Kaya't kung ito ay dadamhin ng tao, tuwirang mananahan sa kaibuturan ng puso ng tao, sino pa ang magbuburak, magpuputik ang kanyang loob. Ang may pandinig ay nakarinig. Masarap magmahal ng totoo. Masarap dumulog sa Ama ng malinis ang puso at isip ng tao. Sapagkat lahat niyon ay Kanya. Subalit, dinadaya ng tao ang pagkatao niya mismo kapag may dalahin ng isip niya, may dalahin sa puso niya na di maamin at di matanggap. Subalit, Ama, nalilirit niyang ganap. Kaya mapalad ang mga nagpapakatotoo at totoong puso nila, sapagkat sila rin mismo magagaanan, kaya't kay sarap makipag-isa at makipagtotoo sa totoong Diyos Ama, halina kayo, namnamin nyo ang bawat kataga niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari dito sa lupa, maging sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga sala, dili kaya'y mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa aming mga kasalanan. At sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat pinatatawad ninyo ang kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Buhay bang Ama? Kaya dito nasusukat ang katotohanan na ang tao'y kilalang Ama. Yung puso niyang nadaramay, hindi niya nililinlang at di niya lilinlangin magpakailanman, sapagkat alam ng Ama kung anong nilalaman ng damdamin ng sinuman. Sabihin mo man walang nilalaman ito, walang damdamin ka kahit na ano sa kapwa mo, ngunit nalilirip ng Ama ang totoo. Kaya't habang hindi ka nagpapalaya, ikaw rin mismo ang nasasakitan at nasasaktan at nagugulumihanan ng kaisipan. Kaya't ang wika ng Ama, maging malinis kayo sa isip at pananaw nyo. Sapagkat ang diwa nyo ang sinisidla ng kasamaan at ang diwa nyo rin ang sisidla ng kabutihan. Kaya't kung nararapat ninyong tinanggap ay ako, ang malinis sa isip nyo sang papasok kailanman. Ngunit kailan may di marurumihan, sapagkat ang nilinisan ko ay di na marapat madumihan pa. Sapagkat ang puso nyo, kung naging malinis ito, wag na ring marapat, magkaroon pa ng tinik at puot ng galit. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, maliwanag ang katotohanan. Sino nga bang nabuhay sa kalupaan na di batid ng Amang kanyang kalalagayan?
At di nakita ang ginagawa niya araw-araw, maging sa gabi man. At di niya nabasa ang laman ng isip ng sino man. Ngayon kung tunay mong mahal ang kapwa mo at naramdaman mo ang Ama dahil minahal mo ang Ama at minamahal mo ang kapwa mo, ang masakit sa Kanya, hindi mo gagawin ito kailanman. Sapagkat ang patuloy mong hahanapin at gagawin, ang pagmamalasakit na may bibigay mo at mababahagi mo kanino man. Sapagkat ang pagmamalasakit na gagawin mo ay pagmamalasakit na nabuhay sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama na pinadama sa iyo. At anong uri ng pagmamalasakit ang mayroon ng tao na totoo at nararapat na mula sa Ama? Yaong hindi niya kayang sirain ang sinuman na kapwa niya. Kundi ang bawat isa'y gagawin niyang marapat na magbuklod at magkakabuklod-buklod. At ang wika nga, kung may butas, tagpian. Kung may nasira, sulsian. Ngayon, kung ang maliit na sira ay ikaw mismo ang wawarak, ikaw ba'y anak ng Diyos? Anak ka ba niya? Anak ka ba ng Ama? O sumasa iyo siya? Kung ang kaunting tagpi na dapat mo'y tinagpian, nakakita ka ng butas, hindi mo tinagpian, winarak mo pa, hindi ka totoo. Ika'y impostor, mapagpaimbabaw ka sa Ama. Sapagkat ang nais ng Ama, ang anumang nakita mong kapinsalaan, anak, ay gawin mong marapat na tupdin mo ang sa akin at huwag mong gagawin ang sa iyo lamang. Kaya kung ang sa akin ay sa akin at ang ako ay sumasa kanya, ang alam niya ay yaong akin at ang ipababatid kong patuloy ay yaong sa akin man din. Sapagkat ako'y katalinuhan ng karunungan ng kabutihan. Kaya't ang sa akin at sumasa akin, isip niya'y huwag at hindi madidimlan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Subalit, ang tao ay tao, marupok na totoo. Ngunit huwag kayong magpatalo sa pagkatao. Sapagkat ang taong marupok mapatatatag ng Ama, kung ang Espiritu niya ang suma sa katauhan ng bawat isa. Sapagkat ang Espiritong ito ang siyang magpapatibay sa marupok na katawan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, kung tunay na ang Ama'y nasa iyo, sa isip at damdamin mo, pumikit ka lamang at di ka managturan. Sa isip mo'y nangibabaw, yung sa kanya'y pag-alala at pagdulog na mainam sa puso mo'y tagusyaan. Hindi mo namamalayan, di ka pa namumulat ang mata. Ang kagaanan ay binigay niya na, sapagkat gayon siya. Matibay niyang panindigan ang kanyang kapangyarihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Katulad ng dalawang sanggol na ito, nang dahil wala silang kamuwangan, tulog, iyak, galaw, lamang ang alam nila. Kaya lahat naman nang hindi nila kaya, ikaw na ina o kung sinong nag-aalagang ibinigay sa kanya para ipagkatiwala ng isang magulang na nagmamahal sa kanya, ang siyang tutupad ng hindi niya kaya. Gayon ang Ama. Ang hindi kaya ng mga anak niya, siyang tumutupad. Lamang, hindi niya natutupad lahat sa lahat ng kanyang mga anak. Ang dapat niyang tubdin para sa kanila'y maging dapat nung kapag malayo ka sa kanya. Kaya napapatotohanan ang isang katotohanan ng Amang tumutupad sa hindi kaya ng mga anak niya kapag siya ay kinikilala lubos nila. Sapagkat sila'y nadadama ang katotohanan, Ama ang lumilingap sa kanila. Naramdaman nyo na bang nilingap kayo ng Ama sa hindi nyo kakayaan ay naging kakayahan nyo? Yaw ng patotoo ng Ama. Sapagkat siya ang tunay na may kakayahan para gawin mo ang hindi mo kaya. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. At sa pag-usad ng panahon, lumalaki sila na hindi namamalayan, hinihipan ba yan? Subalit, ikaw na inang nag-aaruga, nakikita mo lumalaki, minsan, nagsimula siya sa paggapang, simulan niya ang paggapang, nakita mo tumindig na, nakita mo lumakad na, nakita mo tumatakbo na, hindi mo na subaybayan kung paano siya nagiging matangkad. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ang Amang di mo nakikita, siyang kaakibat mo sa pagpapalaki sa Kanya.
Ikaw tagapag-aruga ka lamang bilang isang ina na nagmamahal o ng iyong katulong o alipin man din. Subalit, hindi ikaw mismo ang nagpapagalaw ng buhay niya at nagpapalaki ng katawan niya. Buhay ba ang Ama? Kaya kung magkagayon ng tao, bakit hindi maniniwalang totoo? Ang mahirap para sa iyo, magang gawin ng Ama ito. Ang para sa iyo ay para sa Kanya rin, kung mabuti ang tutup din. Ngunit kailanman ang ginawa mong kasama at kamalian, wala siyang kasama dyan, kaya wag mo siyang idadamay. Ang may pandinig ay nakarinig, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Paano nga ba napapatotohanang nakalaya ka? Ano nga bang pagpapalaya ang merong natanggap ka? Dinadaya ng tao yung sinasabing malaya na ako, nakalaya ako, pero pag nag-iisa, nag-iisip din siya. Di ba? Walang taong perfecto. Kaya hindi mo dapat sabihin na kung mayroong ka pang ginawang hindi maganda sa kapwa mo'y nakalaya ka. Habang hindi mo napapatotohanan sa sarili mo at sa Ama, na mayroong ka pa na natatago dito, na nililihim mo lang, ikaw rin ang nahihirapan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad ang nakawala na sa pagkakakulong ng damdamin nila na tuwirang alang walang-wala na, kundi Diyos Ama na nakatahan sa kanila. Masarap huminga, masarap pumikit, masarap matulog, masarap magmulat, masarap gumalaw, masarap kumain, masarap kahit ano ang nilalasap mong buhay. Masaya sapagkat wala kang guni-guni, wala kang iniisip ni ano sa kapwa mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Paanong napapatotohanang mahal mo ang Ama? Ang pagmamahal mo'y laganap, na ibabahagi mong ganap. Hindi yaong may pinipili kang pinakikitunguhan at mayroong ayaw kang pakisamahan. Mayroong kang gustong kausap at mayroong kang hindi gustong kausap. Lalo tigit, kung magkakapwa kayo at kaisa kayo. Yan ang pawang katotohanan. Hindi kayo pinatatamaan. Pawang katotohanan ang aking tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat ito ang nasasaad sa banal na aklat. Inyong pakinggan, mga minamahal. Mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Tandaan ninyo ito, ang naghasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti at ang naghasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Inulit lamang ito, mga minamahal ko. Tinanim mo'y mabuti, ganti mabuti sa iyo. Hinasik mo'y maganda, maganda ani mo. At ang wika nga, ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho. Tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki kay Kristo. Ngunit, nag-aalala akong baka malaso ng inyong isipan at malayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus. Kaysa, ipinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral ng iba sa itinuro ko sa inyo. Palagay ko na may hindi ako huli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita. Ngunit, hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo.
Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang iglesia ang nagbibigay ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo. Pari bagang inaagawan ko sila, matulungan ko lamang kayo. At nang ako'y kapusindihan, hindi ako nakabigat sa inyo. Kanino man sa inyo. Sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa Paul ay iniwasan kong makabigat sa inyo ng anumang paraan at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na sumasa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito, kundi saan diyan, kahit saan, sa Akaya, ay ginawa ito. Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Yaw ng patotoo. Ang naglilingkod ng tapat, ang kapwa-lingkod niya, ayaw niyang mahirapan at mabigatan. Kaya't anuman ang dinala at dalahin niya, hindi ang kapwa niya lingkod, ang pinasasakitan at pinabibigatan upang siya lamang ay makinabang ng sarilinan. Kundi, ang bawat pagdamay ng kapwa nila para sa iba at para sa kapwa niya, hindi para sa sarili lamang niya. Sapagkat yun ang Ama, gayon ang Ama, kilala niyang mga anak niyang tapat sa Kanya at habang pinangangalandakan at pinagpupursigihan nila na ang Ama ang paglingkuran, pinadadaloy naman ang pagdamay at pagtulong sa kanila at upang hindi nila sarilinin kundi pare pamagi rin. At yaon ang pawang katotohanan. Yaon ang taong mga aba na nagpakaaba alang-alang sa paglilingkod. Yaon ang mga lingkod na nagpakahirap alang-alang sa Ama sa pagtanggap sa Kanya. Hindi nila inalintana ang ganang kanilang sarili, ngunit ang Ama ang nagbibigay ng kagaanan upang di sila mabigatan sa kanilang dinadala. Kasalanan ba kung ang mga nakapagtanggap at tumanggap ng lubos, naging tapat at nagpakatapat ay ang Ama ang luminga? Iyaon ang pawang katotohanan. Kaya't kung tuwirang kilala niyo ang Ama at kayo ay totoo sa Kanya, mararamdaman niyo ang paglingap niyang tapat. Makikilala niyo ang pagmamahal niyang ganap. Subalit hindi niyo mararamdaman ang hirap at pait ay di niyo malalasap sapagkat ang tamis ng Kanyang pagbibigay pag-ibig, yaon ang inyong nalalasap. Mga minamahal, hindi totoong lingkod ang napapaitan sa ginagawa niya. Hindi totoong lingkod ang nahihirapan sa mga tinutupad niya. Ito'y papaimbabaw na paglilingkod at di makatotohanan. Ngunit kapag tapat kang naglingkod sa Ama, magaan mong tinatahak ang bawat araw sapagkat alam mo siya ang kapiling at kasama mo. Kaya naman, maging ang di mo hiningi, ang kapwa mo mismo ang nagbibigay pagpapagalak sa iyo. Yamang ang galak ding binibigay mo sa kapwa mo ay bahagi mo na wala kang maibigay ni singkot ni ano, sapagkat ang puso mo ang ginawad mo. Kaya naman, batid ng Ama na ang ginagawad mo'y katapatan at wala kang hinihingi ni anuman sa mga pinaglilingkuran, kaya siyang tapat at totoo kanino man, siyang nagpapadaloy ng marapat sa iyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Ito'y kayang tanggapin ng makatotohanan, subalit ipapaklid ang isipan ng huwad at di tapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya nga't sa tuwina, itinuturan sa inyo. Humingi na kayo ng napaka-imposible para sa inyo na gagawin posible ng Ama. Kung tapat kayo, kakamtin nyo. Subalit kung di totoo, hangad nyo lamang ay pakinabang. Huwag nyo siyang subukan, sapagkat di siya nagpapasubok kailanman. Maging tapat ka muna, maging totoo ka muna, at do'y padadaluyin niya ang kapangyarihan niyang ipakita sa iyo. Totoo siya tapat na pinaglilingkuran mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. May malemyang mangusap, ngunit ang puso niya ay matigas.
May mahinahong magsalita, ngunit bulok ang isip niya. Subalit ang wika ko naman sa inyo, pasigaw at paanas kong ibigay, gayon pa rin ang puso ko, yaong tunay at totoo. Naway makawangis kayo nang maging dapat din sa pananaw ng Ama, yaong gawa nyo't isipan nyo. Makalugod sa Kanya ang bawat makita niyang damdamin nyong totoo at di talusirang totoo. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Aanhin mong maging kaibigan ang di totoo sa iyo. Ngunit tunay na kaibigan mo'y huwag mong iwawalay, sapagkat hanggang wakas ng buhay mo, siya'y maaasahan. Mahal na mahal ko kayo. Aanhin mo ang nakikisaw-saw lamang, na pagkatapos sumawsaway kay iiwan. Subalit ang piliin mo, yaong kasama mo sa hirap at ginhawa, sa gayon mapapatotohanang siya'y kaisa. Ngunit kung sa sarap lamang at ligaya, hindi totoo ito sa Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat ang tumango at tumanggap sa layuning kabanalan, may hinihinging pagpapakasakit. Subalit, hindi puro gala. Sapagkat yun ang patutuo ng Ama. Kailangan mong malumbayanak ng aliwin kita. Kailangan mong masakit at mahirapan para lamang ipaglaban ang aking katotohanan upang ako magpagaan sa iyong pasanin at isadsyad kitang lubos. Doon napapatotohanan, kaisa mo ko, magkaisa tayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung may pandinig kayo, kayo'y nakarinig. Ang may pandama ay makadama. Kaya sa katapatan sa Diyos Ama, ito ang hingi niya. Mula sa Ecclesiastico. Anak ko, kung nais mo maglingkod sa Panginoon, kumanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin mo ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tisin mo ang kadustahan kahit ano ang mangyari sa iyo, sapagkat di ka pababayaan ng Ama mong kasama mo. Kung ang ginto'y dinadali sa isapoy, ang lahat ay sinusubok sa Panginoon. Kung totoo at makatotohanan ito, sapagkat ang apoy ng pagtitiis pagkatapos ay ginhawa at sarap. Magtiwala ka at tutulungan ka niya. Maging tapat ka sa Kanya at makakaasa ka. Ginugupo ka ng kapwa mo, ngunit ang Diyos Ama mo'y makapangyarihan sa lahat ito. Kung siyang pinili mo at sinusundan mo siya, makaaasa ka, di kay babagsak niya sa lupa para ilahod ka. Sapagkat ang kapwa mo'y sirang-sira ka, ang Ama mo na may totoo siya. Bakit ngayon, anong taong kahihirapan mo ng loob ito? Bakit ka masasaktan? Kung wala kang inaapuhat na kamalian sa isip at damdamin mo'y matuwid ka lamang, tuparin mong sa Ama, maligaya ka sa paghimlay. Sapagkat ang wika niya, ang kalinisan ay sa akin, ang katapatan ay ako rin, ang liwanag ay akong may alay, ang kalakasan ay ako rin, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ang sumasa akin, hindi maninimdim. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga't ang wika, anak ko, alalahanin mo, bisig mo'y ako, kalasag mo'y ako rin, baluti mo'y salita ko, i-helmet sa ulo mo, nang sa gayo'y di madimlan, yung papasukin ni demonyo, mailalayo kitang tuwiran, makaiwas kang lubusan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga,
huwag magmaang-maangan ng tao, sapagkat ang ama'y hindi mapagpaimbabaw kahit kailan. Kaya't tuparin ang sa kanyang katapatan, mararamdaman ang kanyang pagmamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahirap man para sa inyo, pakatandaan nyo ito. Walang mahirap para sa Ama, para tuparin ang marapat sa inyo. Kaya't kung tuwirang sa isip at damdamin nyo siya, kay gaan nyong dinadala. Ang bawat pagtahak nyo sa araw-araw, siya'y kapiling at kasama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Napapatotohanan ng hiwagat kapangyarihan ng Ama sa pinatutupad niyang napaka-imposible sa mga anak niya, ngunit nagawa niyang posible upang patotohanan siya ang totoo at tapat sa mundong ito. Hatchakaramalaya, neya karameneya, aleya karameneya, nekkarameneya, ana, nekkarameneya, ana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang sabi nga, kung ang tao sa mundong ito may sinisilang man bawat minuto, subalit di magkakapanabay sila at di nagkikita-kita sa buong mundo. Ngunit ako'y kitang-kita ko, pati pagluwal nila kung sa tiyan o puwerta ng ina. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ngayon, suriin niyo tao kung saan nagmula ang mga binigkas ko. Sa katauhang ginamit ko'y niluwal kong totoo, doon magbulay, bulay kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang wika nga, anong espiritu ang nangungusap sa inyo? Madali niyong masuri kapag mabutit makabubuti sa kapwa niyo tao, at di pagtatangi lamang ito, siya mismo. Ngunit kung nakapagpahama, nakasira, at nakapagpalitot, nakapagpagulo, demonyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat, sa dalawang bata lang na ito, tingnan nyo baga, isang mulat na mulat ang mata, isang pikit na pikit ang mata. Samantalang kapwa, sanggol sila. Yan ang totoo. Dito sa lupa, maraming taong mulat ang mata sa gawa ng kapwa nila. Ngunit may makatotohanan, bulag na lamang ang pakiramdam, sapagkat ayaw masaktan, kaya't itutulog na lang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O sino naman ang naginhawahan? Hindi ba't yung walang inalam, kundi pawang kabutihan? Yan ang gawin nyo, mga mahal. Huwag nyo nang alamin ang si Pedro at si Juan. Ang alamin nyo'y anong gawa ng Ama at sundan nyo ang kautusan. Doon kayo'y pagpapalain, titibay kayong tuwiran. Kagala kayo inyong kakamtan, kapayapa ay mananahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumain nyo ang kapayapaan. May mapapala ba kayo kapag inalam nyo ang istorya ng kapwa nyo? May mapapala ba kayo sa kasiraan ng kapwa-tao? Mayroon, kasalanan. Subalit, walang mainam na dulot yan. Kaya't ang alamin nyo, ang gawang mabuti, at tupdin nyo, sumunod kayo sama, magiging galak din ang tatamuhin nyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya, ang tunay na kumikilala sa Ama, nananahimik ngunit nakikisama kahit kanino. Nakikiisa at nakikipagkatotoo, sapagkat ang Amang totoo, siyang damang-dama sa puso ng totoong tao. Alam kong may magagawa ang Ama
Alam kong may magagawa ang Ama pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkina, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkina, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkina, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Nagising na rin siya. Ang Panginoon, iba ang gampanin sa tao. Siya'y namumuo ay pag-ibig. Ang namumuo sa kanya ay pag-ibig at kabutihan. Kaya siya'y bumubuo ng kabutihan at pagmamahal, sapagkat siya'y banal. Ngayon, ang kanyang kaparaanan at pamamaraan, binabatid niya kung sinong nararapat niyang pag-isahin at pagdaupin.
At habang may magagawa siya, ayaw niyang may magkagulot, magkahidwaan. Kaya humahanap ng kaparaanan para itong mga naghihidwaan at nagkakalitan at nagkakatampuan ay ginigiwa. Ginagawaran niya. Ginigiliwan. Yun, ginigiliwan. Ginigiliwan niya, ginagawaran niya ng mabuting damdamin upang pag-isahin sila. Gayon din ang totoong lingkod. Ang totoong lingkod, humahanap ng kaparaanan kung paano ang kanyang mga kapalingkod ay magkabuklod-buklod. At ang mga tagasunod kung paano magliliwanag at totoong tatata. Subalit, ang hindi totoong lingkod, hinahanap kung paano mawasak, hinahanap kung paano masira, hinahanapan ng kasiraan ang taong kapwa. Subalit ang totoong lingkod, hinahanapan kung paano makapagbubuo ng dapat at marapat, mapapanauli ang pagmamahal ng bawat isa, mapapanauli ang pag-aalab ng pagmamahala ng bawat isa, mapapanauli ang pagkakaisa at pagkakasundo ng bawat isa, at mananauli ang mabuting samahan. Yun ang totoong lingkod. Hindi naninira, hindi nangaagaw, kundi nagbubuo at patuloy na kasama ng mga tapat at totoong lingkod kung papaano sila makapagbubuo ng dapat at marapat. Yaon ang mga totoong lingkod. Maniwala kayo't siya hindi. Sapagkat iba ang paglilingkod sa kabanalan at iba ang paglilingkod sa pangsanlibutan. Ang paglilingkod sa pangkabanalan ay kabanalan ng tutup din, hindi pang katauhan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Ugali mo bang magbuklod ng kapwa mo at humahanap ka ng paraan para pag-isahin at pagbalikin sila? Mapalad ka. Subalit kung ikaw ay humahanap para pagsisirain mo at magkawasak-wasak sila, humanda ka, mayroon parusan daratal. Totoo yan. Hindi ko kayo binibiro, buksan nyo sa banal na aklat. Matutunghayan yung lahat ito ang aking tinuturan. Ang sinumang pinagdaraanan ng hidwaan at hiwalayan, may takdang kaparusahan. Subalit ang nagbibigay daan upang ang mga kapwa niya ay pag-isahin, manumbalik ang pagmamahalan at magandang samahan, ang Ama, ang gumaganti ng lihim sa gayong gawa na mabuti. Ang may pandinig ay nakarinig. Isa ka bang tagasunod ng Ama? Kumikilala ka bang lubos sa Kanya? Ikaw ba'y anak niyang tapat sa tuwina? Ituntog din mo nang malugod pang ganap siya. Subalit, ikaw bang nagiging daan para magkasira-sira ang iyong kapwa? Magsisi ka, magbalik loob, sapagkat ikay parurusahan niya. Ang may pandinig ay nakarinig, babala sa lahat. Hindi ito salitang talusira, kasinungalingan at pananakot man din, kundi ito'y babala sa lahat. Kung kilala ang Ama, ilalapit mo ang kapwa mo sa Kanya, hindi mo ilalayo ang puso niya. Kung kilala mo ang Ama, pagdadaupin nyo ang palad nyo upang kayo'y magkaisa sa bisig ng kabanalan niya. Kung kilala mo ang Ama, hindi ka gagawa ng katotohanan lamang, kundi pawang katotohanan na totoo sa salita at jagawa. At kung kilala mo ang Ama, puso mo'y mabuti, isip mo'y gayon din, may malinis na taglay ka. Kaya't ni walang guni-guni ka at ni anong salita ay wala ka, sapagkat ang alam mo't inaalam mo, banal niyang salita. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, yaon ang ginawa ni San Pablo. Inilapit ang mga tao para ipakilalang katapatan. Nagsimula siyang maging tapat upang maikalat ang mabuting katapatan. Sinong dinadaya mo kung kaharap mo'y totoo? At pagkatapos, sabi mo'y totoo ka rin?
Ngunit pagtalikod ay di ka ganap. Tumalikod ka man sa kapwa mo, ang amang nakagitna sa inyo habang kayo nag-uusap, nakasunod sa inyong dalawa. Kaya alam niya yung lumiko at alam niya yung dumiretso. Buhay ba ang Ama? Kapag hindi ka patotoo, ang ginagawang mabuti ng kapwa mo, pinapahamak mo pa kumisan sa aral at salita'y nagiging talusira. Ngunit kapag tapat ka na sa Ama, patag kang nangungusap, wala kang iniisip na kung ano-ano. Sapagkat alam mo, sinabi mo'y galing sa Kanya, mula sa Kanya na katotohanan. Kaya't hamakin man ang kapwa mo, tsuriin man ang kung sino, di ka natatakot kailanman. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat ang tapat na lingkod, sumunod sa atas, hindi siya ang susunod sa nag-aatas para siya'y manira, sumira, kundi ang susundin ang gusto ng nag-aatas. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Katawan ng tao'y may dugong nananalaytay, napalilinaw, napalalabnaw ng amang bumuhay, napalalapot, napapuputi, napapupulang tuwiran. Tao, kung yung di nyo nakikita kung paano maandar sa katawan nyo, nagagawa ng amang gawin ang gusto niya, kayo pa kaya na mismo kung anong ayaw niya sa inyo'y gawin niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya gawin niyo ang tama't umaasa kayo't aasa kayong tamang magaganap sa buhay niyo. Subalit kapag gumawa kayo ng mali, kailan may di kayo makaaasa ang Amaang kasama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, napatutubo mo ang halamang nais mong tumubo, at pagkayabong-yabong man na naisin mong mamatay ay nawawala, nabubunot mong mga ugat pagkalalim-laliman kapag ito'y inugyog at binunot mong ganap. Subalit, ang iyong mga anak na sa iyo'y dapat at marapat, patuloy mong pinaulad ang pangunawa upang makaabot sa iyong panukala. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, banal na Ama. Buhay po bang Diyos? Tapat po bang Diyos? Totoo po bang Diyos? Oh, sabay na naman silang sumuso. Iyan ang patotoo. Wala silang kamalayan. Dalawa, nagkakapanabay sila. Ngunit, pareha sila magkataliwasan na. Ngunit pag-aralan nyo, ang tubig ang sinuso ng isa at ang sinuso ng isa'y gatas. Sapagkat sa buhay ng tao, ang buhay ng tao, pagsanggol pa ito, tubig at gatas ang dapat ngang lagukin. Tama ba? Ngunit kung matanda ka na, maggagatas ka pang sususo, aba, bonjing ang tawag sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Subalit, kung marami kang pambili, may pambili ka, maggagatas ka pa rin. Kaya lang di ka nasususo, iinom ka na. Sapagkat kapag sumipsip ka, bonjing ka. Sapagkat maliwanag ang katotohanan. Anak, pinadaan ko kayo sa paglagok ng gatas at paunti-unti pinakakain ng matigas. At nang manakanaka na ninyong makain ay matigas, at nang makita kong kaya na ninyong nguyain ganap, pakakainin ko na kayong matigas na lubos upang inyong mapatatag at patuloy na tumibay ang inyong mga bagang. Buhay ba ang Ama? Ano bagang ibigituran? Kaya nga yung musmus pa sa pananampalataya, hindi niya pinupersa. Hambing sa sanggol na pinalalagok muna ng gatas, at di niya pinipilit pinagsasakit ang ulo para kilalanin ang matuwid, kundi unti-unti niyang binibigay. At ang mga anak niyang sa kanya ay naghahanap at nakasusumpong naganap, nakikilalang matuwid na mabuti na mula sa kanya. Kaya naman ang tapat ang puso nila at nadamay siya, aba, kay gaan nilang gawin, sa isip ay di bulok ang laman. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Mary Rose. Yan. Ay.
Wow, si Mary Rose, bagong gupit. Ganda ng buhok mo, anak ha. Ganda ng tawa mo, no? O, di ba? Maganda na tawa niya. Masaya na ang aura niya. Kaya, o, ikaw naman. May balok ka pa. Ganyan mo naman, anak. At sumusobra ng laylay ang liig. Oh, sapagkat yung bayag. Alam ko na. Sige, baba mo. Kung ganang pagkatao bang nagtura na yon, sasabihin bang alam ko na ang bayag? Paano kung hindi bayag? E di napahiya siya. Yan ang patutoong nakatakip man nakikita. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't kung nakasuri kayo sa pagtuturan ko, batid niyong di tao nagdatal nito. Nakalubog ang isang bayag. Manalig ka, anak. Sanggol pa siya, pwede pang mangyari yun. Kaysa operahan para lumaylay, no? Kinin mo lalabas yung isang bayag niya at magpapantay sila. Ngunit yung usos niya tataas. Balik mo siya. Ha? Okay, mahilot. Hindi. Yan o, lagyan mo ng oksibal para hindi mabakbak pagkaligo. Isang makapalang buhok at isang katamtaman lang. Ayan kaya sa palagay mo, makapalang buhok o kalbo? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O, diba? Maging sa bata, may kalbo, may makapalang buhok, at mayroong katamtaman lang. Kaya sa tao ring matanda, may ganun. Panot, walang masabunot, makapal, ngunit puti na, at mayroon namang katamtaman lang. Sa ugali rin ng tao, may ganun. May marawak ang pangunawa, may walang-walang unawa, at may kakaramputang unawa. Ambing sa buhok, sapagkat dito sa bungo, nagmumula ang utak at isip. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Aanhin mo yung kalaki ng ulo mo, wala kang pangunawa. Mabuti pa yung maliit ang ulo mo, malawak ang unawa mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oh, dahil totoo ang Diyos, masaya ba kayo? Dahil totoo ang Diyos, may bukas pa. Dahil totoo ang Diyos, walang katapusan ang pagpapala niya. Dahil buhay na buhay ang Diyos, huminga nga kayo. Hinga, hinga, hinga. O, kanino galing ang hininga nyo? O, sinong nagbigay nito? Ba't ibibigay nyo kay Satanas ang isip nyo? Ba't nyo ibibigay kay Satanas ang puso nyo? Ibigay nyo sa Ama ng mga siya. Mula ulo hanggang talampakan. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga minamahal, kumisan kaya sumasama ang usapan yung magandang kahulugan, minamasama. Yung magandang adhikay ng kapwa, pinasasama ng masama ang isip. Ngunit kung magpapantay lamang ang lahat ng tao, pare-parehas na magaganda ang hangarin, layunin, adhikain, at di makasarili, aba, kaganda sana ng pagsasama sa mundong ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya lamang, kung sino nagpapakatuto, nagpapakasakit. At yung hindi totoo, pilit na binabatak pababa ang kapwang nagpapakasakit para bagang talangka. Kaya may talangka, may alimango May alimasag. Ay, ang alimasag, malalambot ang galamay.
Ang talangka maliliit man, matitigas. Ang alimango nga, matitigas. Pero pagka niluto ay mas malambot kaysa sa talangka. O subukan yung bumili ng talangka, alimango at alimasag. At mapapatotohanan yung aking tinuturan. Pag hindi totoo yan, ibagsak niyo sarili niyo. Bakit ko pasasakitan ng aking sarili? Kayo may gusto niyan. Buhay ba ka ma? Buhay ba ka ma? Mga minamahal. O, subukan nyo. Ano ibig sabihin? Ambing sa talangka. Maliit man, malinamnam. Tama ba? Kung maliit ka mang tao sa pananaw ng kapwa mo, ngunit ang laman ng puso mo'y linamnam at tamis na mula sa ama ito, mas masarap pang mabuhay ka kaysa doon sa ambing ka sa alimango, wala palang laman. Ampaw, mandaraya. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Maligaya ba ang tao? Kung maligaya ang tao, masaya ang ama. Totoo ba ang tao? Walang makasagot. Buhay ba ang Diyos? Kapag totoo ang tao, nasisiyahan, nagmamasid ang ama sa mga anak niyang totoo. Ngunit kapag hindi, naku, kung naririnig niyo lang ang wika niya, kailan kayo magbabago? Yan ang totoo. Kung naririnig niyo lang, kailan kayo magbabago? Dahil mga bingi, walang narinig. Ngunit ang may pandinig, takot na hindi magbagong buhay. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? O sulong, magpasarap ka man ba ng magpasarap dito sa lupa? Sulong, magdamot ka ba ng magdamot at piliin mo yung bibigyan mo at gusto mo lang bigyan. At magpakabuti ka doon sa gusto mo at sa hindi ay wala kang pakialam. Di ka ba mamamatay? Mamamatay ka rin naman, di ba? Ang tanong, sino makikinabang ng iyong pinagpaguran? Sino? Kung masama ugali mo, sino? Di ba lupa? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Panahon na para magising sa katotohanan. Huwag nang magmaang-maangan na kunwari walang alam, ngunit pinagmumulan ng ugat ng kasalanan, sapagkat lihim mong ginawa yan, sa may di nalilihim. Lagi niyong tatandaan yan, huwag niyong lilimutin yan, ganyang habilin, nang maalala niyo sa tuwina, ang ama pala ay buhay na buhay. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay, inyong kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Maraming pamamaraan ng Ama, maraming kaparaanan siya, may pamamaraan siyang di pamamaraan ng tao, may kaparaanan siyang di pamamaraan ng tao at di magagawang pamamaraan ng tao. Sapagkat iisang kaparaanan lamang mayroon ng Ama, tunay na kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O, sinong masaya at maligaya? Kapag nakadama ng saya at ligayang tao, sino ang naginawahan? Sino po ba? Sino? Kapag nakaramdam ka ng saya at ligaya, sino ginahawa pakiramdam? Si Pedro bang katabi mo o ikaw mismo? Kaya magpaka saya. Magpaka ligaya. Kung sino pa yung babae, siyang balbon. Yung lalaki, dimut, balahibo. Kaya wala sa lalaki't babayan, ano? O pares kayong ina, sigurado hindi kayo pares ng pamamaraan ng pagpapalaki dyan. Ngunit kapag nagkapares ang damdamin nyo, ang ituturo nyo yung mabuti, mandin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga minamahal, may tanong ba kayo? Wala kayong tanong. Hindi kayo magtatanong. Wala kayong tatanong. Wala kayo talagang tanong.
Wala rin akong tanong, magsiuwi na tayo. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Totoo ba? Sa puso ito. Nako, pag totoo sa puso nyo, lagi kayong nakatawa. Pag hindi totoo, sigurado. Bugnot kayo lagi. Sino nakikinabang kapag nabubugnot? Sino? Kapag nabubugnot kayo, sino nakikinabang sa inyo? Ba't di nyo maisigaw? Sino? Ay, salamat. Eh kapag kayo mabubutit masasaya, sino nakikinabang? Hindi. Sarili nyo mismo. Sarili nyo mismo. Sapagkat kayo nakapagdadala ng galak sa puso nyo. Ang ama, hindi siya magsisiyahan at magagaanan sapagkat ang gusto niya ay talagang mabuti kayo. Matutuwa lang siya kapag nakita niyang kayo ay masaya at maligaya. Ngunit kayo mismo magagaanan. Kayo mismo masasarapan. Sapagkat kayo ang gumagawa ng kagana ng loob nyo, hindi kayo nagpapabigat sa sarili nyo. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya, huwag kang matakot anak at mabahala. Manalig ka lamang sa ama. Tama ang iyong ginagawa. Yan ang dapat mong gawin. Isakripisyo mo sarili mo para sa anak mo. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya, may bukas pa. Alam na nila yun. Sa inyong buhay. Tuwin ay namnamin ang kagalakan. Huwag niyong iwalay ang ama sa damdamin upang ang bawat araw ay masaya. Huwag ninyong lilimutin ang Diyos Ama ng inyong buhay. Gagawin niya ang marapat sa tuwina. Lagi niyong tatandaan, kung mahirap man ang buhay, ang ama'y maginhawa. Laganap sa daigdigan, siksik-liglig at umaapaw. Anak kanyang minamahal, pahihintulutan bang ikay gutumin araw-araw? At manlambot na sa gabi, hindi ka na makakatulog dahil sa panlalata mo. Hindi siya ganon. Mabuti siya. Kaya't gawin mo ang tama at tumpak at igagawan niya sa iyo ang marapat at ganap. Tandaan mo, kapag may sakit ka, sa kakaisip mo hindi ka gagaling. Sa pananalig mo, gagaling ka. Gawin mo yaon at makikita mo ang hiwaga niya. Kapag may nagagalit sa iyo, huwag mo siyang isipin. Ang isipin mo ang amang hindi mapanggalit kanino man. Upang ang galit mo sa puso mo at galit ng kapwa mo hindi magkasanib. Kundi kung galit siya, ikay walang galit. Pakatandaan lamang, kapag may naninira sa iyo, huwag mong intindihin. Ang tanggapin mo ang amang bumubuo ng kasiraan ng sino man. Kapag siyang tinanggap mo, pipiliin mong tuwiran ay siya at malulubos ang galak mo habang ikay nabubuhay. Sapagkat, alam mo ang tama, pinili mong dapat, ginawa mong tumpak, siya ay nalugod, ikay kanyang kinagalak. Natinawag na anak, nang sabi niya, halika na, kung walang kumukup-kup sa iyo, ako'y kukupkipin kita. Kung walang makaalala sa iyo, di lilimutin ka. Kung tinatalikdan ka ng kapwa mo, ako'y di tatalikod sa iyo. Gawin mo ang para sa akin, gagawin ko ang para sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Alalahanin nyo sa tuwina, may amang nakatunghay, walang malilihim sa inyong mga dalahin, pasanin sa buhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa, sambahin nyo siyang matwid at may katapatan. Magpakababa at kayo'y kanyang iaangat sa lupa.
pagpalain kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. May bukas pa po, ano? Subalit, kayo po ay nakinabang na ba? Pagpaumanhin po kung wala ng bendisyon sapagkat may misyon po kami. At kailangan habang nabubuhay ka't malakas na pinag-aatasan ng amay, sulong ka lang ng sulong. Sapagkat sa pagtalima mo, doon ka nasisiyahan, nagagalak, di ba? Sabi nga po sa mensahe, kapag ikaw ba ay may sakit, itatapal sa iyong sakit ang pera mo, gagaling ka. Hindi. Kahit sanlimpak pa yan, hindi ka mapapagaling ng salapi mo kung ayaw kang pagalingin ng Ama. O kapag ikaw ba'y nalulungkot, kukuha ka ng pera at aamoy ka ng pera, mawawala lungkot mo. Hindi. Sapagkat ang Ama ang taga-aliw. At kapag ikaw ay mayroong problema at marami kang pera, sasabihin mo ba, pera, tititigan kita, mawawala problema. Hindi. Sapagkat kung yon ang nakapagpapalis ng problema, ang mayayaman, walang problema. Buhay ba, Ama? Mahal na mahal po kayo. Tuwiran kong tinuturan, ang nakapagpapaligaya sa puso, sa isip, ay kapayapaan, Diyos, Ama ng kataas-taasan. Pagpalain kayo, hanapin nyo at lumapit kayo, masusumpangan nyo ang paghahari niya sa inyo. Pagpalain kayo. Tayo na po. Buhay, Mang Diyos, kahit kailan.